Hello guys, good morning and good evening. So, andito na tayo sa bahay. Karating ko lang, medyo pagod ng konti. So, yung balag natin for today is tungkol doon sa nagpapakalat ng balita na kapag dahil nag-Muslim daw sila dito sa bansang Saudi Arabia, o nag-Muslim siya dito sa bansang Saudi Arabia, ay meron na daw siyang tinatawag na kakayahan o sinasabing power para magpakulong o magpauwi ng kapwa niya OFW. So, gano'n nga ba katotoo yung sinasabi niya? So, malalaman natin ngayon. So, dahil dyan, para malaman natin ang katotohanan, kasi alam nyo, dito sa Saudi, yung iba kasi, akala nila na kapag nag-convert sila, ginagamit nila yung pagiging Muslim para magkaroon ng pagkakataon, para privilege sa kanila, para makapanglamang sa iba, makapanglait, or makapagmataas sa iba. Yan, tawag na. So ngayon, ang ginagawa na, nagpapakalat ng balita sa Pilipinas. Yung mga nasa Pilipinas naman, ginagawa nilang tanga. Nakala nila na totoo yung sinasabi nila. Di ba? Kaya nga sabi ko nga, yung mga nasa Pilipinas na hindi pa nakarating dito sa bansang ito, maloloko nila. Maloloko niya. Pero yung mga nandito, na naka-experience na dito mamuhay sa Saudi Arabia is hindi nila maloloko. Dahil alam na nila, kung kagaya namin, kagaya ko, alam natin kung ano ang katotohanan dito sa bansang ito. Okay? So para wag na natin patagalin, para malaman natin kung may katotohanan ba yung sinasabi ng mga ito, or bansagan na lang natin na ismigol. Okay? Para malaman natin kung may katotohanan ba yung sinasabi niya, pinapakalat na balita. Okay? Mag-i-interview tayo or nag-interview na tayo kanina ng mga totoong Muslim simula kapanganakan nila. At nag-interview din tayo ng mga balik Islam o yung tinatawag natin na nag-convert sa Muslim. So, wag na natin patagalin guys. Simulan na natin. Ayan, good morning again. So, ito yung ating interview ngayon para sa di umano'y kumakalat na balita na pinakakalat ng isang kapwa natin na Pilipino sa Pilipinas na pag nag-convert daw sa Islam dito sa Saudi Arabia ay privilege niya daw na kaya niyang magpakulong kung sino gusto niya ipakulong at kung sino niya gustong pauwiin. So para patunayan natin yan, mag-interview tayo ng mga selected na mga kababayan natin dito at mag-interview din tayo ng Saudi. Okay? So ngayon ito, ang ating kaibigan, hindi po siya balik Islam. So yung ibig ko sabihin, hindi po siya converted. Siya po ay totoong Muslim. Muslim sa simula sa kanyang pagkapanganak. So, ang pangalan po niya ay si Ibrahim. Siya si Sir Ibrahim. So, anong trip po sa atin, sir? Samal. Oh, siya po ay isang Samal. Taga Mindanao po ako, Zamboanga City. Taga Zamboanga. So, ang tanong ko sa iyo, sir, totoo ba yung sinasabi na kapag dito sa Saudi Arabia ay nag-convert ka sa Islam, ay privilege, para magkakaroon ka ng privilege o pribilehiyo na kaya mong magpakulong kung sino gusto mong ipakulong at kaya mong magpauwi ng mga kababayan mo o kahit sino pang nasyonalidad kung gusto mo silang pauwiin pabalik sa kanilang bansa. Totoo ba yun? Hindi po ito totoo, walang katotohanan yan. Sino ba ho sila para magpakulong? Anong pruweba nila? Anong dahilan? Yun kailangan may dahilan muna bago pauwi. Hindi yung porket na nag-convert kayo nag-Muslim ka na, may karapatan ka na magpauwi sa isang tao. Oo. Hindi tama yun. Oh. At dito kahit pa merong kagaya ng sinasabi ko palagi, kahit pa merong ginawa isang tao sa iyo, ang may kakayanang magpauwi dito ay ang kanyang kakapil o kaya ang gobyerno. Kung talagang yung mga ginagawa mo ay mali. So, may karapatan ka magreklamo, Muslim ka man o hindi, may karapatan ka magreklamo sa pulisya dito. May karapatan ka magkaso. Pero wala kang karapatan magpauwi ng kahit sino. Kahit sino. Ano po? Employer lang sa pulis, pwede magpauwi sa iyo Yung rito. gobyerno, yan. Hindi yan ikaw. Hindi Kasi ikaw may mga kababayan tayo na na nag-convert sa Islam, na ginagamit nilang pananakot na itong mga tao na to, racist sila, mahilig silang mamaliit na mga tao, manakot. Oo, ayan. Katotohanan yan. Ginagamit nila yung pagiging Muslim ikama nila, para sabihin na may kakayahan sila. Ayan. Siya po ang nagpapatunay na wala pong katotohanan yung mga sinasabi. Ano po? Dito, kaya mo magreklamo kung
Mahigpit ang batas dito, magandang batas dito. Kung ikaw ay nanlait, ikaw ay may mga sinabing masasakit na salita sa iyong kapwa, ayan, pwede mong isumbong sa pulisya at Ginawa kang kalokohan, may ginawa kang may kalokohan. prueba ka, may ebidensya, may video Yan. ka. Yun, pwede yun. Oo, pero Pero- hindi ikaw ang magkakapagpakulong, ang pulis ang Pero magdidesisyon. yung gawa-gawa mo lang, salita ka lang, ay wala yun. Kalokohan yun. Oh, yeah. So, salamat Hindi sa porket akin. Muslim ka, pwede ka nang gumagawa ka ng istorya. Hindi pwede yun. Oo. Saka yung pulis, saka kung sino man dito mga Muslim na, no, hindi maniniwala sa kanila. Kasi merong mga nagpapakalat eh. So, yung mga nagpapakalat na, pakalanan na lang natin, bigyan na lang natin sila ng alias na Isbigol. Peace, So, tayo, ayan. peace, Peace. mga kapatid. So we're back again, and we're here. So, we're going to ask one of my Saudi friend here. Yes, I am. Yes, and his name is Japa. And he's a pure Saudi. Yes, I am. So I'm gonna ask you some question. Okay, How do you want me to ask? In Arabic or in English? Arabic or English, up to you. Okay. أنا حبيبي. Just second. Yes. Okay, so I'm gonna ask you a question in Okay, English. just one question because you of course. see I'm busy. Yes, I of have course. movie. Because I will tell you one thing. There is some Filipinos, Yeah. and then they are converted into Islam here in Saudi Arabia. Okay. And then some of them, they are telling that because they are in Muslim Ikama, they have the right or they have the privilege to send anyone back to the Philippines or to send anyone to jail as they like. How true that they have that privilege? This is not true. Okay. Who tell you this? This one. Everything. Yeah, it's not true. Of course. What's different? What's different? Because as per those people, because they have the Ikama, Muslim Ikama here in Saudi Arabia, they have the power to send anyone to jail, or they have the power to send anyone back to their country because they are Muslim Ikama. This is not. It's not real. Okay. This is. Yani, anybody told you about that? You should be. He's not. He's not. He's liar or he don't understand anything. Yes, exactly. Yeah, That's what yeah. I'm talking That's about. it. That's it. Okay, so thank you, Mr. Jaffa. Anytime, boss. Yes, and then I have one more friend here. Okay, and his name is Abdullah, pure Saudi. Okay, Abdullah. شوف أنا خلنا من Arabic. Okay. شوف في واحد نفر ثاني ما في كلام مع في نفر ثاني تكلم هذا هو موجود هنا السعودية بعدين يجي مسلم يجي مسلم صح؟ Yes. هذا هو كلام عشان هو مسلم هو يقدر أي نفر تجيل سجن No? لا. هو كلام هو يقدر سوي أي نفر خروج نهائي لا. كيف؟ مم. لا ما يجي. ما يجي. He said it's not possible. As I told you, it's not possible. Kahit nag-convert ka ng Islam dito sa Saudi Arabia, wala kang karapatan na magpakulong o magpabalik ng kahit sino babalik sa kanilang bansa dahil ikaw ay nag-Muslim. Yan po ang katotohanan. So, meron pa tayong interviewin mamaya sa loob. Yung mga Muslim talaga, hindi yung nag-Islam lang dito para lang gamitin ang pagiging Muslim sa kung ano-anong bagay na gusto nila. Thank you guys. Hintayin ko yung susunod. And listen, Okay. if he not just Muslim, if he be Saudi, Yes. he can't do that because he don't have responsibility. Yes. He don't have power. Yes. He's not a soldier or a government work like that. Yes. If he government work, he can't keep you go to jail without any permission. You can't do anything. You Yes. can't do that. Oh, nakita nyo? Sabi niya, kahit siya ay Saudi, wala siyang kakayahan o karapatan. One more question. Is it okay? Japan? Okay. Okay. This is a bit confidential, but I will not mention any names. Okay? Using the name of the king to insult someone else. Is it allowed in Saudi Arabia? No problem. Everybody know sa Saudi. Using for insulting
insulting Muslim. For insulting, for discriminating someone. Like for example, I told you, I tell you, oh Jeffrey, you're not the son of your mother, you're a son of the king No, now. no. It's not allowed, right? Yeah. And then it's punishable in the law dito sa Saudi Arabia kapag ginamit mo ang pangalan ng hari sa hindi makabuluhang bagay. At lalo't higit kapag ginamit mo ang pangalan ng hari sa panglalait sa ibang tao at sa pagsisinungaling. Right, Jeffrey? Right. Yes, of course. Yes, of course. So, thank you very much. Meron pa tayong interviewin para makumpleto ng ating video. So, thank you guys. Hanggang dito lang Okay. muna. Hintayin natin yung susunod. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. So, andito tayo ngayon sa isa nating kaibigan. Oh. Okay, tanungin natin siya. Para doon sa sinasabi ko sa'yo na may mga kababayan tayo na nagpag-convert daw dito sa Saudi Arabia, nag-Muslim sila dito. Sinasabi nila na may kakayahan na raw silang magpakulong ng kung sinong gusto nila at may kakayahan silang magpauwi sa Pilipinas kung gugustuhin nila. Gaanong katotoo yung mga sinasabing yon? Hindi po totoo yan. Halimbawa, pag ikaw ay nag-convert na bilang Muslim, ay wala kang kapangyarihan. Ang may makapangyarihan lang ay ang namumuno dito sa Saudi Arabia. Kung ikaw ay nag-convert, kung ikaw ay nag-convert bilang Muslim, ay ikaw ay bilang Muslim lamang. Kung ikaw ay nag-convert bilang sa papel lamang at hindi sa puso mo, ay baliwala yung kaibigan. Yun lang. So magpakilala ka. Siya po ay si Ako po si Muhaydin, ay siya, ako pa ay totoong Muslim. totoong Muslim mula Mula pagkapanganak. pagkabata. Anong tribo mo sa atin? Maguindanao. Siya po ay Maguindanao. Yan po ang mga kasama ko, mga totoong Muslim yan. Hindi yung mga nag-Muslim lang dito para gamitin yung pagka-Muslim sa kung ano-anong kalokohan. Kalokohan. Ano po, yan ang mga totoong Muslim. Hindi po yung magmo-Muslim lang para gamitin ang Islam para sa mga bagay na walang kabuluhan at mga kalokohan lamang. Ano po? So ulitin natin, kung sino man ang nag-Muslim dito, nag-convert sa Islam dito sa Saudi Arabia, ay wala silang kakayahan na magpakulong o magpauwi ng kung sino mang personalidad dito sa bansang ito. Tama. Ang may kakayahan lang po ay ang otoridad at ang mismong kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan. Tama po. So ano po, maraming salamat po at mabuhay tayo. Meron pa tayong isa pang interviewin para naman fair. Mag-i-interview din tayo sa isang Pilipino na balik Islam, yung totoong nag-Muslim at isinabuhay at sinapuso nila. So goodbye guys. Thank you Maydin. Okay, maraming salamat din po. So, good evening guys. Good morning. So, andito ulit tayo. Meron tayong isang i-interviewin ulit ang ating kaibigan. Ayan. So, siya ay balik Islam. So, kanina, yung mga in-interview natin, original na Saudi at mga original na yung mga Muslim since birth. So, siya naman, yung ating kaibigan, siya naman balik Islam. Ilan taon ka nang balik Islam dito sa Saudi Arabia? 16 years na, sir. 16 years. So ngayon, kasi itong interview na to, sir, is regarding doon sa kumakalat na balita. May nagpapakalat kasi ng balita na kapag nag-Muslim ka raw dito sa Saudi, ay mayroon ka ng kakayanan na magpakulong ng kahit sino at meron ka ng kakayanan na magpauwi ng kahit sino. Gaano katotoo itong pinapakalat yung balita? Ay, hindi totoo yung ganun, sir. At saka sa Muslim, hindi maganda yung maggawa ka ng mga ganyang bagay-bagay, sir. Isa pa, dapat yan talaga, yung pag-i-Islam, hindi porkit nag-Islam ka, parang magkakaroon ka ng sinasabi natin konting kapangyarihan na gumawa ng yung masama ba sa kapwa. Yung pribilehiyo. Pribilehiyo na magkaroon ka ng lakas parang ganyan, para kung Gamitin mo sa panglalait, yung mga ganyan. ganun. Wala po sa katuruan ng Muslim yung mga ganyang bagay. Tsaka isa pa po, yung pag-Muslim, dapat nasa puso din natin. Ayun, tama. Very well said. Kasi yung iba kasi, nagbabalik Islam, para po bang pansariling kapakanan po ba? Tama. Hindi naman ho lahat ng nagmo-Muslim. Hindi ko naman ho nilalat. Pero yung mga karamihan ng mga kababayan po natin na pumapasok sa ganyan, parang Natao sa puso nila. Na Oo. talagang tao sa puso pag Muslim. So nagagaya doon sa iniisip ng iba na kaya lang nagkakaroon pumapasok dahil merong pampersonal na motibo. yun. Kagaya ng ginagawa ng iba. Mhm.
Merong ganun talaga. So sa madaling salita, walang katotohanan yung pinapakalat na balita na tawagin na lang natin sa pangalang ismigol. So ibig sabihin, yung pinapakalat ni ismigol na yan ay walang katotohanan. Hindi po talaga. Kahit pa wala talagang katotohanan yung ang may karapatan lang magpauwi dito ng mga OFW na ibang lahi dito ay ang gobyerno lamang, Pilipinas. yung mga nasa otoridad, yung mga otoridad at saka yung mga kumpanya nila. So yun lang po. So Salamat po ng marami sa inyo at magandang gabi, magandang tanghali kung nasan po kayo ngayon. Ingat po sana lagi kayo. God bless po. God bless. Bye-bye. Assalamualaikum. So ayun nga, pare-pareho yung opinion nila at ang pagkakaalam nila. Kahit nga yung Saudi, di ba? Sabi niya na kami nga mismong Saudi, wala kaming kakayanan na gawin yan dahil dito nga sa bansang ito, ang may kakayahan lang magpauwi sa isang OFW o sa isang foreign worker is yung kanilang kumpanyang pinagtatrabahuhan, kung saan man yung organisasyon na kanilang pinapasukan. At isa pa, kung meron silang ginawagawang illegal. So yun, at that time, ang may karapatang magpauwi sa kanila ay ang mga otoridad. Okay? So, yun na nga, walang katotohanan. Walang katotohanan yung sinasabi na pinapakalat na balita na Muslim ikama, dahil nag-convert sila, ay may kakayanan na sila, privilege na nila na makapanglamang, makapanlait, makapagmataas sa mga hindi Muslim dito. Dahil ang kagandahan dito sa bansang Saudi Arabia ay pantay-pantay ang bawat isa anuman ang relihiyon mo. Di ba? So ngayon, ang masakit na katotohanan lamang is may mga ibang nagko-convert o pumapasok sa Islam para gamitin ito sa pampersonal nilang adhikain, sa pampersonal nilang kagustuhan. Yung iba, bato-bato sa langit, at tamaan magalit na nga kayo. Di po ba? Yung iba, ginagamit lang yung pagko-convert sa Muslim dito para magkaroon sila ng pagkakataon na makapagpakasal dito sa Muslim. Dahil alam naman natin na kapag nag-Muslim ka, ay pwede ka mag-asawa ng 4. Pero tatandaan, may mga kaukulang obligasyon po yan. At hindi porke Muslim ka, pwede ka na kagad mag-asawa ng marami. Kagaya nga po na sinabi ng mga kaibigan ko, maraming dapat na sundin ka. So, ayun. So yun, masakit na katotohanan na yung iba, may asawa sa Pilipinas, di ba? Magko-convert sila dito, ginagamit nila yung Islam para gumawa ng kalokohan. Para pagdating dito, mag-Muslim sila, makapagsama sila dito, di po ba? Yan ang masakit na katotohanan. Yung iba naman, ginagamit yung pagko-convert sa Islam, lalo ng mga naunang panahon, dahil sabi nila, may mga natatanggap daw silang mga gift. So, di ba? So, yung mga gumagawa ng ganito, sa mga kapatid natin dyan na nagbalik Islam, mga kapatid natin na Muslim, maging maingat naman po tayo kasi ang pinaglalaroan nyo dito ay hindi basta-basta. Relihiyon ang pinaglalaroan nyo dito. Napakalaking kasalanan po na gagamitin nyo ang isang relihiyon para gumawa ng mga bagay na pampersonal ninyong adhikain o kagustuhan. Di po ba? Kaya ingat po tayo dahil pag ganyan ang ginagawa nyo, buhay pa kayo, baka nakaredy na yung alam nyo na. Pagdating nyo sa kabilang buhay, alam na natin yan. Di po ba? Kaya ingat lang po. At doon naman po sa mga nagbalik Islam natin, mga kapatid na talaga naman pong pinanindigan dahil ang pagko-convert po sa isang Islam o sa isang relihiyon, ano bang relihiyon, lagi natin tatandaan, ang pagpasok sa isang relihiyon dapat ay nasa puso natin. Dapat ay hindi lang natin papasukin para sa personal nating mga intensyon o adhikain, di po ba? Kailangan, yun talagang calling. Di po ba? Ano mang relihiyon? Kristiyano, papasok mag-Muslim ka, ano mang relihiyon? Tandaan natin, mas maganda yung taos sa puso natin ang pagpasok. Yung sinasabing calling. Hindi yung papasok ka lamang nang para lang may magawa kang bagay na pampersonal mong kagustuhan. So, yun lang po. So, para kay Smigol, so, nakakahiya naman yung kinakalat mong balita dyan sa kung saan man. Di po ba?
Dahil kalokohan, sabi nga nila, kalokohan yung ikinakalat mong balita. Okay? Maari lang pumasok yung sinasabi niya kung sakaling yung isusumbong niya sa otoridad ay may ginagawang illegal. So maari yung sinasabi niya kung yung isusumbong niya na isang personalidad ay may ginagawang illegal, so maaring mangyari yon na yung isusumbong niya mapauwi, pero hindi pa rin sa kanya manggagaling ang desisyon. Ang desisyon ay manggagaling pa rin sa otoridad. Okay, manggagaling sa otoridad sa pakikipag-ugnayan doon sa kumpanya o anumang kung saan man siya nagtatrabaho. Hindi yung mismong nag-convert sa Muslim. Kaya tandaan po natin, maging maingat po tayo sa pagpasok sa isang relihiyon. Hindi po laruan ang relihiyon. Kung talagang papasok ka sa isang relihiyon, panindigan mo. At siguraduhin mong nasa puso mo. Hindi yung basta ka lang papasok para sa personal mong adikain, personal mong dahil meron kang may mga bagay kang gustong gawin. Okay? Tandaan po natin yan. Nasakit na katotohanan na magko-convert lang tayo para gamitin niya, para makapagpakasal dito, para magkaroon kayo ng kinakasama dito, maging legal yung pagsasama nyo dito. Di po ba? Okay? Pangalawa, magko-convert kayo para lang doon sa mga sinasabi nila na may mga gift daw sila nakukuha. Sana hindi ganun. Huwag niyong gamitin ang relihiyon sa mga ganyang bagay. Kung papasok kayo sa isang relihiyon, siguraduhin niyong pumasok kayo sa tamang pagsisimula, may pag-aral, at ganun din ay isa puso natin. Ano po, hindi yung Muslim ka lang, pag nandito ka sa Saudi Arabia, pero paglabas mo ng bansa, hindi ka na Muslim. Hindi po natin maloloko ang Diyos. Tandaan po natin. Hindi po natin maloloko ang Diyos. Ako po ay isa pa rin Kristiyano, pero kung sakaling darating yan, darating yan. Matagal na akong ini-invite ng mga kaibigan ko, pero sabi ko, kung talagang dyan ang dadating yan. Di po ba? Yun yung tamang desisyon. Huwag kang papasok sa basta-basta na lang na dahil lang meron kang personal na adhikain. Di po ba? So maraming salamat. So ingat po tayo sa pagpasok sa mga kung anumang relihiyon gusto natin pasukan at lipatan. Tandaan natin, hindi natin maloloko ang Diyos. Hindi natin maloloko si Allah. Tandaan po natin yan. At isa pa po, ulitin ko, yung iba, yung mga naandito na akala nila mapaniwala na yung iba, yung sinasabi ko nga, maaring mapaniwala mo yung mga nasa Pilipinas, yung mga nagkakalat, maaring mapaniwala mo yung mga nasa Pilipinas dahil wala sila dito, pero hindi yung mga naandito. Okay? So, good luck sa iyo, Ismigol. Good luck sa mga Ismigol dyan. Sana magtagumpay kayo sa mga ginagawa niyong kalokohan, manloloko. Tigil niyo na yung mga ginagawa niyong kalokohan, yung mga pagsisinungaling. Pagpakatotoo kayo sa sarili niyo. Goodbye.